So good morning. Our topic sa umagang ito is about exponential and logarithmic functions. So without further ado, diretso tayo. So first, we have yung logarithmic functions. Pag sinabi natin logarithmic functions, pag yung function natin nakasulat na sa format na ito. So we have the logarithm of x to the base a. So yung x, ito yung tinatawag nating argument or antilog. Yung a ay yung base. And pag sinabi naman natin exponential function, we have y is equal to a constant a raised to x. So yung variable x natin ay siya yung exponents niya. And ang logarithms and exponents ay inverse sa isa't isa. Pag sinabi natin inverse sa isa't isa, para ibaba natin yung exponent na yan, gagamit tayo ng logarithms. And makakonfirm natin yan dito sa ating first sample problem. So given the function below, solve for x. So we have this function y is equal to 2 raised to sine 3x. So para ma-solve natin yung x, hindi natin magagamit yung algebra natin ng basta-basta lang. Kaya yung logarithmic and exponential functions, they are called transcendental functions kasi yung algebraic yung algebraic processes natin hindi natin ma-apply ng diretso dito sa problems na ito. So para ma-solve natin to, gagamit tayo ng logarithms. And before we can proceed, tignan muna natin itong operations of logarithms. So we have overall 6. Tapos may dinagdag ako dyan sa ilalim. Importante yan later on. I-explain ko kung paano gagamitin yan. And so first, yung first operation natin is the sum of two logarithms. So we have log m plus log n is equal to log m times n. So ang gagawin lang natin dyan, pag given tayo ng addition of two logs, kukunin lang natin yung mga arguments niya tapos i-multiply lang natin siya dito. So pag addition, pagdating dito ay multiplication na siya. Pagka subtraction naman, as the case dito sa ating second operation, which is subtraction, the logarithm of m minus logarithm n is equal to the logarithm of m over n. So yung kukunin lang natin yung argument na una, tapos yung pangalawa, tapos we divide them. So m over n. So pag addition, ang nangyari, magiging multiplication dito. Pag subtraction, magiging division dito. And pwede natin siyang baliktarin. Pag nakakita kayo ng logarithm of mn, pwede nyo siyang i-resolve as the logarithm of m and plus the logarithm of n. And the same case dun sa ating division. So pag given tayo ng log m over n, pwede natin siyang isulat na log m minus the log n. Okay? So, madali lang intindihin. Positive, magiging multiplication. Negative, magiging division. So, the third one ng operation of logarithms, pag yung m natin raised to a power of n, madali lang siya. Yung power ng m natin, ibababa natin siya as a coefficient. So, magiging n logarithm of m na lang siya. And itong operation 4 naman natin, parang operation 3 lang siya. So, we have the logarithm of the nth root of m is equal to 1 over n logarithm of m. So, hindi nyo na kailangang i-memorize to. Basta gamay nyo itong operation number 3, mapapalabas nyo na to. Kasi, ang nangyari lang dyan, so isulat natin dito, we have, so the logarithm of nth root of m. So, pwede natin isulat itong nth root ng m, di ba? Pwede natin siyang isulat as this. Nakita nyo ba yun? 1 over n. And then, yung power ng m ay 1 over n, tapos i-multiply, magiging coefficient lang siya sa harapan niya. So, we have 1 over n, the logarithm of m. Okay? So, hindi na natin kailangan i-memorize itong operation 4, basta kabisado natin by heart itong operation 3. Okay? And dito naman sa 5, we have the logarithm of b to the base b is equal to 1. So, pag yung argument natin, yung argument b, tsaka yung base b, ay magkapareha sila ng numbers, that is always equal to 1. So, pag nakita tayo ng number 1 sa mga solutions natin later on, pwede natin siyang isulat as the logarithm of any numbers, say 10 raised to 10, kung anong convenient sa atin later on. Okay? And the last operation, the logarithm of 1 to the base b, that is always equal to 0. So, ang logarithm ng isang constant to any base b, it is always equal to 0. So, parang derivatives lang, So, the derivative of a constant is 0. But, anyways, ito yung mga rules na kailangan nating i-memorize. So, yung mga dapat nating ma-memorize na operations, lagyan ko ulit ng asterisk. Ito, and ito. Ito, madali na lang itong, yung kabisaduhin itong dalawang ito. Okay? So, before we proceed, tignan natin itong notation na ito, the logarithm of 64 to the base 8.
So, pag pinula natin sa calculator natin yan ay, ang yield niyan ay 2. So, dito ma-explain yung relation ng logarithms and exponential functions. Okay? So, tingnan natin mabuti itong 8 tsaka 2. Tapos 64. May relationships sila, di ba? So, ang format niyan ay 8 squared is just equal to 64. Tama ba? So, yung 8, ito yung base natin. So, yung result nito ay, yung result na 2 ay yun yung exponent niya. Tapos, yung result ng 8 squared ay yung 64. So, when we have the logarithm of a number a to the base b is equal to y, pag sinabi natin ganyan, so pwede natin siyang isulat as b raised to y is equal to a. So, makikita natin itong equation dito sa mga susunod na slides. Okay? So, balik tayo dito sa ating, sa ating problem na ito. So, we have yung exponential function na y is equal to a raised to x. So, para ma-solve natin yung x, para maibaba natin yung x, gagamit tayo ng logarithms. So, i-rewrite ko lang dito. Y is equal to a raised to x. Actually, pwede natin yung isulat as a logarithm of y. Logarithm of y. Tapos, yung base niya ay yung a. Tapos, yung exponent niya ay yung x. Okay? So, yung parang nangyari kanina, di ba? So, ito yung general rule na susundin natin para ma-solve natin ano. And in your future problem solvings, pwede nyo itong gamitin, itong general rule natin na ito. Sige, proceed tayo sa ating problem. Therefore, we can write now y is equal to 2 raised to sine 3x. So, pwede natin siyang isulat as the logarithm of y. Tapos, yung base niya ay yung a, which is yung 2, equals sine 3x. Diba? Tapos, we are asked to find x, solve for x. So, dapat yung x, maano natin siya. So, yung sine, magiging inverse sine lang siya dito sa kabila. So, we have inverse sine. Tapos, the logarithm of y to the base 2 is equal to 3x. Yan. And then, i-divide lang natin siya by 3. We have x is equal to the inverse sine of logarithm of y to the base 2 all over 3. Okay? So, ito na yung sagot natin sa ating problem. Okay, so para maintindihan pa natin at ma-practice natin lalo yung other operations for logarithmic functions, mag-solve pa tayo ng ibang sample problem. So, we have this sample problem 2. Find x if the logarithm of 10x is equal to 1 minus 3 log 2 to the base 10 plus 1/2 the logarithm of 5 to the base 10. Okay, so diretso tayo. Ito yung mga operations na kakailanganin natin para ma-solve natin itong problem na ito. So, we have yung addition. Meron tayong addition dito, di ba? Meron tayong subtraction, tapos meron tayong 1. So, naalala nyo kanina, for our convenience, gagawa tayo ng, aayusin natin yung ano na yan. So, sulat ko lang yung left side. Logarithm of x to the base 10 is equal to. So, yung 1, isulat na natin siya as I log. And then, may base natin. So, we get logarithm of 10 to the base 10. Because kung yung base tsaka yung argument niya ay equal, ibig sabihin that itong kabuuan ito ay equal lang sa 1. And then, negative, so minus. So, ayusin na natin siya muna. So, ang gagawin natin, yung 3, ilalagay natin siya dito sa taas ng 2. Gagawin natin siyang exponent para mas madalian tayo sa ating operations later on. So, we get logarithm of 2. Tapos yung 3, magiging power siya ng 2. Tapos 10. Okay? And then, ganoon din sa kabila, i-simplify na lang natin muna siya. So, yung 1/2, magiging power siya ng 5. So, we get logarithm of 5 raised to 1/2 ay square root of 5. Tama ba? So, square root of 5 ito. And then, we get yung base na 10. Okay? So, simplify na natin siya. And then, pwede na natin gamitin itong operation. So, yung mga bases natin, pare-parehas na siya. So, apply lang natin siya. So, we get the logarithm of x to the base 10. And then, okay lang kung subtraction or addition yung unahin natin, wala namang problema yan as long as yung operations natin, yung mga isusulat natin ay tama naman. So, unahin natin yung mga positive. So, we get logarithm of, yung base niya ay 10, tapos 10 times square root of 5. So, inuna lang natin yung mga positive and then minus logarithm of 2 cubed to the base 10. So, 2 cubed ay, 2 times 2 ay 4 times 2 ay 8. So, we get logarithm of 8 to the base 10. So, we get logarithm of x to the base 10 is equal to the logarithm of, that is 10
square root of 5 over 8. Tapos yung base niya ay 10. Okay. So, meron na tayong equation na ito. Malapit na natin makuha yung x. Kung wala lang sana yung logarithm to the base 10 na ito sana. Tapos kung ma-isolate lang natin yung x na ito, okay na sana tayo. So, para ma-isolate natin yung x, gagamitin natin itong asterisk na ito. So, sa equation na ito, makikita natin na yung constant a, pag naka-raise siya sa power ng logarithm of x to the base a, so yung a, same bases sila. So, ang equivalent nito ay yung argument lang na x. Okay? So, may iwan yung x pag ganito yung itsura ng ating equation. And ganito yung i-apply natin dito para matanggal natin yung log 10, log 10. Hindi siya magically mawawala. So, ganito yung nangyari dyan. So, we get yung base na 10. Ayan. We get yung base na 10, tapos i-raise natin siya sa power of log x to the base 10. Ayan. Logarithm of x to the base 10. Yan. And then, ganoon din sa right side para matanggal natin ito. So, we get 10 raised to the power of logarithm base niya ay 10. So, dahil dito sa concept na ito, ang may iwan na lang dito sa left side natin ay yung x. At yung sa right side, may iwan na lang ay yung 10 square root of 5. Then, simplify lang natin. Factors ng 10 ay 2 tsaka 5. Yung factors ng 8 ay 2 tsaka 4. So, magkakancel yung 2. May iwan sa taas ay 5 square root of 5. Tapos sa ilalim may iwan ay. So, ito na yung sagot natin.